Eto na mga kabasketball, Kai Sotto dapat na daw itigil ang kanyang NBA dream ayon sa isang sports journalist. At susunod na destinasyon ni Kai, posible na nating malaman kapag nagsimula ang free agency at Mike Phillips. Tutuloy pa din kaya sa PBA draft kapag nagdatingan na ang mga offer mula sa KBL at Japan B-League after na maglaro sa ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kasalukuyan mga kabasketball ay masayang-masaya ngayon ang listed 6'8" big man na si Mike Phillips dahil nga sa wakas ay napabilang na siya sa ating Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone at bilang isang local player. Ayon kay Coach Tim ay talagang napabilib siya sa practice ni Mike Phillips dahil ang akala niya raw noon si Rudy Hatfield na ang ultimate motor guy, pero nung nakita niyang maglaro etong si Mike Phillips na hindi raw tumitigil ay sinabi niya na ibang level etong si Mike Phillips at talagang lamang daw kesa nga rito kay Rudy Hatfield. At matatandaan natin nabalita noon ni Homer Sison sa Spin.ph na sinabi ng kanyang kapatid ni Mike Phillips na si Ben Phillips na plano daw sumalang ni Mike sa PBA draft, pero option din daw yung paglalaro overseas. So puntahan natin yan mga kabasketball, kasi ang totoo kapag hindi ka pa naglaro sa Gilas Pilipinas, wala pa po yung option na maglaro sa KBL at Japan B-League. Pero kapag nakapaglaro na siya gaya ni QMB, nakapaglaro na siya dyan ngayon sa third window kontra sa New Zealand at Australia, dyan na po magdadatingan yung mga naglalakihang offer mula sa KBL at Japan B-League. Kaya ang tanong dyan ay tutuloy pa rin kaya siya dyan sa PBA draft kapag nagdatingan na yung mga offer mula sa KBL at Japan B-League. Hintayin natin mga kabasketball. At sa ibang balita, matindi itong ipinost ng batikang sports journalist, dating commissioner pa ng MPBL na si Snow Badwa, dahil sinabi niya na dapat daw tantanan na or itigil na ng ating pambatong si Kai Sotto ang kanyang NBA dream. Mabigat to. Kung darating daw yun, di good. Kasi parang taon-taon na lang daw, At kung nag-average daw si Kai ng 24 points, 18 rebounds, 8 blocks per game, maniniwala daw siya. At may sinasabi pa siyang kung tinanggap daw dati yung offer sa Barcelona ay sa malamang daw 3 years nang nasa NBA si Kai. So palagay niya po yan mga kabasketball, iginagalang po natin, kanya-kanya kasi tayo, Pero yun nga lang mga kabasketball, yung 3 years na dapat siyang nasa NBA or malamang nasa NBA na siya, palagay pa rin po yan. Kasi unang-una wala naman taong nakakakita ng mangyayari bukas 'di ba? Hindi naman natin alam kung naglaro si Kai doon sa Barcelona, kung anong mangyayari sa kanya 'di ba? So nandito tayo sa hinaharap. So mananatiling palagay 'yon. At yung sinasabi po mga kabasketball, taon-taon na lang naririnig na yun nga yung NBA dream na yan. Alam ko 2020 o 2022 sumalang si Kai sa NBA draft. Okay, 2023 nag-Summer League si Kai. 2024 sa 2025 injured si Kai So hindi po taon-taon, 'di ba? At ang totoo, hindi naman sasalang si Kai ngayon sa NBA Summer League. Tagal ko nang sinasabi yan 'Di ba? Kahit nga nung binanggit ni Homer Sison yung Summer League, sinabi ko hindi magsa-Summer League si Kai. So yan po yan, at posible na nating malaman kung saan maglalaro si Kai siguro after netong magkakapirmahan na ng mga free agents diyan sa NBA, kasi July 6 nakikita ko rito, June 30 ayan, pwede nang makipag-negotiate yung mga NBA teams sa mga free agents, tapos July 6 pwede nang magpirmahan yung halimbawa may mga nakuwang free agent, 'di ba? Especially sa international gaya ni Kai Sotto, pwede po yan mga kabasketball. Pero pag wala dyan, siguro i-announce na nila kung saan talaga maglalaro. Although kahit si Coach Tim Cone, pakinggan nyo si Coach Tim Cone, alam naman ni Coach Tim Cone di ba? Pakinggan nyo yung sinabi niya, yung pathway na sinasabi niya. So doon po, yun ang kontrata malamang na pinangahawakan. Pero syempre, kung may magandang offer mula sa NBA team, syempre, yun na yun.
yun ang kukunin. So ganun po yan mga kabasketball. At saka yung 24 anyos na si Kai Sotto, hindi po matanda yan. Hindi pa po late yan para makapasok sa NBA. Merong nakakapasok, lagpas na ng 30, kahit sa Australia. Itong mga nakaraan lang, kilala nyo sila Xavier Cooks, sila Duprit, sila Jack White, sino pa ba? Sila Jack Landale, napakarami po. Mahigit 25 years old na nakakapasok sa NBA. So, ano po ibig ko sabihin? Kung halimbawa, ayaw mong suportahan si Kai, okay lang yun. Kasi kanya-kanya naman tayo ng, diba, ng choice. Pero wag mong pigilan yung bata na halimbawa si Kai Sotto, halimbawa si Andy Gimao, o kung may lilitaw pa ng mga homegrown Pinoy na mangangarap sa NBA at may opportunity pa na naghihintay para sa kanila na pwede nilang kunin, wag mong pigilan. Dahil hindi tama yon, especially sa isang nasa tamang edad na. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.